Ang kwento ng dilatang karne sa Pilipinas ay hindi magiging buo kung hindi ba banggitin ang isang tanyag na pangalan na nagbigay ng bagong kahulugan sa almusal ng maraming pamilyang Pilipino. Ang Pure Foods Corned Beef ay hindi lamang isang simpleng produkto sa loob ng grocery kundi isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pagkain sa bansa. Ang pagsisimula ng tatak na ito ay nagsimula sa isang simpleng pangarap ng mga lokal na negosyante na maghatid ng mataas na kalidad ng karne sa pagkainan ng mga mamamayan. Sa paglipas ng mga dekada, ang latang kulay asul at pula ay naging simbolo ng paboritong pagkain na madaling ihanda, ngunit mayaman sa lasa at tradisyon. Ang kasaysayan ng Pure Foods ay opisyal na nagsimula noong Oktubre 31, 1956 ayon sa opisyal na talaan ng kasaysayan ng Esquire Philippines at Wikipedia. Ang kumpanya ay unang itinatag sa lungsod ng Mandaluyong kung saan nagtayo ang mga tagapagtatag ng isang maliit na pasilidad na may isang gusali at isang kusina para sa pagpoproseso ng mga karneng tulad ng hamon, bacon at sausage. Ang korporasyon ay binuo ng isang grupo ng mga kilalang negosyante na kinabibilangan nina Joseph Henry Nang, isang supermarket executive na ipinanganak sa Pilipinas, kasama sina Manuel Fong, Ismael Mathay Jr., Lingan, Pablo Cutauco, Gregorio Tung at Miguel Ortigas. Sa pamumuno ni Joseph Henry Nang, ang kumpanya ay nakatutok sa paggawa ng mga dekalidad na produktong karne upang makipagsabayan sa mga imported na tatak na naghahari sa merkado noong panahong iyon. Ang maliit na planta sa Mandaluyong ang naging lunduyan ng mga eksperimento sa lasa, preserbasyon na kalaunan ay nagbunga ng kanilang bersyon ng corned beef. Noong dekada 50 at 60, ang merkado ng corned beef sa Pilipinas ay pinangungunahan ng mga dayuhang tatak mula sa Estados Unidos at Timog Amerika na may tuyo at maalat na katangian. Ang Pure Foods ay nagpasya ng lumikha ng isang produkto na babagay sa partikular na panlasa ng mga Pilipino na naghahanap ng malambot, makataas at mahabang hibla ng karne ng baka. Gumamit sila ng mga piling bahagi ng baka at sumailalim sa proseso ng pagpapakulo at pag-aatsara gamit ang sapat na alat at pampalasa upang mapanatili ang natural na lasa ng karne. Ang prosesong ito ay ginawa sa kanilang lumalaking pasilidad upang matiyak na ang bawat lata ay ligtas at malinis. Noong 1965, pumasok ang Ayala Corporation upang mamuhunan sa kumpanya at noong 1981 ay tuluyan nilang nakuha ang karamihang kontrol sa pamamahala na nagbigay ng mas malaking pondo upang mapalawak ang distribusyon ng corned beef sa buong kapuluan. Ang pangunahing dahilan ng pagpatok ng Pure Foods Corned Beef ay ang kalidad ng karne na tinatawag na Premium Long Strand Beef kung saan ang bawat suboy may mahabang hibla ng tunay na baka na hindi durog o sobrang lambot. Ang lasa nito ay hindi labis ang alat at may tamang timpla ng taba at sabaw na perpektong kapareha ng mainit na kainin o pandesal sa umaga. Bukod sa lasa, malaki ang naitulong ng mga estratehikong kampanya sa pagpapatalastas na pagtatampo sa pamilyang Pilipino at mga sikat na personalidad na nagpapakita ng produkto bilang simbolo ng pagmamahal ng isang ina. Ang kakayahan ng kumpanya na panatilihin ang mataas na kalidad sa kabila ng mga pagbabago sa ekonomiya ang nagpatibay sa tiwala ng mga mamimili. Kaya naman tinawag itong gold standard ng dilatang karne sa bansa. Upang mapanatili ang hawak nitong merkado at makasabay sa modernong panahon, ang kumpanya ay naglabas ng iba't iba pang mga variant o lasa ng kanilang corned beef sa mga nakaraang taon. Bukod sa kanilang tanyag na Pure Foods Corned Beef Classic, nagkaroon din ng bersyon tulad ng Pure Foods Corned Beef Chili Garlic at Hot and Spicy para sa mga mamimiling naghahanap ng anghang sa kanilang ulam. Kamakailan lamang, naglunsad ng kumpanya ng mga makabagong lasa na hango sa mga lokal at internasyonal na putahe na ibinahagi sa mga ulat ng San Miguel Foods at mga opisyal na pahina nito. Kabilang sa mga bagong variant na ito ay ang Pure Foods Corned Beef Salpicao na may lasang bawang at paminta, bistek, kaldereta at mechado. Mayroon ding mga dayuhang impluensya tulad ng Korean-style bulgogi, Japanese-style gyudon at Turkish-style shawarma na naglalayong akitin ng mas batang henerasyon ng mga Pilipino. Bilang isang malaking korporasyon na operating sa mahabang panahon, ang tatak ay hindi rin nakaligtas sa mga issue, hamon at kontrobersiya sa industriya ng karne. Isang mahalagang usapin na hinarap ng kumpanya ay ang usapin sa paggamit ng imported na karne ng baka at kalabaw o cara beef mula sa mga bansang tulad ng India. Ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism, maraming lokal na kumpanya ng dilatang karne ang gumagamit ng mas murang karne ng kalabaw upang mapanatiling mababang presyo ng produkto para sa masa. Bagamat ito ay legal at ligtas, naging issue ito sa mga mamimili na nag-aakalang purong baka lamang ang ginagamit sa lahat ng uri ng corned beef sa bansa. Ang Pure Foods naman ay palaging nagpapatibay sa kanilang pahayag na ang kanilang pangunahing linya ng produkto ay gumagamit ng dekalidad na karne upang mapanatili ang kanilang reputasyon bilang pangunahing tatak sa merkado. Ang isa pang kontrobersiya na yumanig sa industriya ng processed meat sa bansa ay ang mga regulasyon sa kalusugan
kahulugan, partikular na ang mataas na antas ng sodium o asin sa mga dilatang pagkain. Ang labis na sodium ay naiugnay sa mga sakit sa puso at alta presyon na isang malaking alalahanin ng Department of Health. Bilang tugon sa isyong ito, ang San Miguel Corporation ay naglunsad ng isang malawakang programa noong mga nakaraang taon upang bawasan ang asin sa kanilang mga produkto. Ayon sa opisyal na ulat ng kumpanya, nagawa nilang bawasan ng 25% hanggang 40% ang sodium sa ilan sa mga produkto gamit ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapalit ng asin. Ang hakbang na ito ay ginawa upang masagot ang lumalaking pangailangan ng mga mamimili para sa mas malusog na mga pagpipilian sa pagkain nang hindi nawawalang tradisyonal na lasa. Noong taong 2021, nagkaroon din ng mga bali-balita sa merkado na magkakaroon ng kakulangan sa mga produkto ng Pure Foods dahil sa mga restriksyon sa daungan at paglalaganap ng mga sakit sa hayop tulad ng African Swine Fever at Avian Flu. Gayunpaman, mabilis na nakapaglabas ng pahayag si Ramon S. ang Pangulo ng San Miguel Corporation upang pawiin ang takot ng publiko. Siniguro ng pamunuan ang kanilang integradong sistema ng produksyon at sapat na imbakan ng mga hilaw na materyales ay kayang itaguyod ang tuloy-tuloy na supply ng corned beef at hotdog sa mga estante ng mga tindahan sa buong bansa. Noong Hulyo 2024, ang Food Safety and Inspection Service ng United States Department of Agriculture ay naglabas ng isang pampublikong babala laban sa ilang produktong karne mula sa Pilipinas na pumasok sa kanilang bansa nang walang kaukulang inspeksyon. Bagamat ang isyong ito ay direktang tumama sa ibang lokal na tatak tulad ng Argentina, naapektuhan nito ang pangkalahatang imahe ng mga dilatang karne mula sa Pilipinas sa gray market o parallel imports. Ang insidente ito ay nagpaalala sa mga lokal na tagagawa ng kahalagahan ng mahigpit na pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan sa kaligtasan ng pagkain upang maprotektahan ang kanilang mga produkto sa labas ng bansa. Isang malaking pagbabago sa istruktura ng kumpanyang naganap noong Mayo 2001 nang opisyal na bilhin ng San Miguel Corporation ang Pure Foods Corporation mula sa Ayala Corporation. Ang pagkuha na ito ay nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso at nagresulta sa pagsasama ng dalawang higante sa industriya ng pagkain sa Pilipinas. Ang kumpanya ay pinangalan ng San Miguel Pure Foods Company Incorporated at kalaunan ay naging bahagi ng San Miguel Food and Beverage Incorporated. Sa ilalim ng pamamahala ng SMC, ang Pure Foods ay nakipagtulungan din sa Hormel Foods International sa pamamagitan ng isang joint venture na tinawag na The Pure Foods Hormel Company Incorporated. Ang alyansang ito ay nagdala ng mga makabagong teknolohiya mula sa Amerika na lalong nagpataas sa kalidad ng produksyon ng kanilang corned beef at iba pang sikat na produkto tulad ng tender juicy hotdogs. Ang paglalakbay ng Pure Foods corned beef mula sa isang maliit na kusina sa Mandaluyong noong taong 1956 hanggang sa maging isang dambuhalang pangalan sa ilalim ng San Miguel Corporation ay nagpapakita ng katatagan ng isang tatak na Pilipino. Sa kabila ng mga hinarap na isyu sa supply, mga pagbabago sa pamamahal at mga hamon sa nutrisyon, napanatili ng produkto ang mataas nitong posisyon sa puso at panlasa ng mga mamimili. Ang patuloy na pagbabago sa pamamagitan ng paglalabas ng mga bagong variant ay patunay na lamang na ang kumpanya ay handang makinig sa nagbabagong hiling ng panahon. Ang kasaysayan ng dilatang ito ay hindi lamang kwento ng isang negosyo, kundi isang salamin ng kulturang Pilipino na nagpapahalaga sa kalidad, sarap at pagsasama-sama sa bawat salo-salo.